I have meat to eat that he cannot all. Therefore the disciples said one to another, Hath any man brought him or to eat? Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me. And said, to finish his work that he did. See that ye therefore, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, and look on the field, for they are white and ready to harvest. Naway pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Pwede tayo mabuo na natin. Ako po ba ay narinig inyong lahat yan? Dito narinig ko ba ninyo? Maliwanag ko ba? Maliwanag ko. Diyan, maliwanag ko ba mga kapatid? Okay. Salamat sa Panginoon. At binabati ko mo ngayon ang maligayang first church anniversary. Salamat po sa Panginoon mga kapatid na nandito tayo ngayon. Ang aking mensahe po na aking dadalhin, mga kaibigan at mga kapatid, ay simple po lamang minsan. Ito po ay may pamagat na nagsabi, the price tag of life. The price tag of life. Ang halaga po ng buhay. Magkano nga ba ang halaga ng buhay ng tao? Bakit po ba tayo ay naririto at tayo po ay may pagtitipong katulad nito? Ano mo bang talagang pag-unawa ninyo sa ating pong ginagawang katulad nito? Naintindihan po ba kaya natin ang kahalagaan ng ating pagtitipong nito? Mga kapatid, ako po ay minsan tinanong ng ilan sa mga pastors mismo. Ang sabi nila, Pastor Umpan, gaano ka nang katagal naglilingkod sa ating Panginoon? Ang sagot ko po ay mahigit 40 anyos na ako ay pastor. Nangangaral sa salita ng Panginoon. More than 42 years na po ang aking pangaral. I am the longest pastor who ever lived in our fellowship that is still preaching this gospel today. Ang ibang mga kasama ko po'y wala na, nauna na sa akin. At ang sabi nila sa akin, hintayin ka na namin doon. Sabi ko, sana na may tumbak ang inyong pumuntahan. Sapagkat kung mali, hindi tayo magkikita doon. Wala pa ka natin ang Panginoon. So mga kapatid, napakahalagang katanungan. Ang tanong sa akin ganito, Pastor Umpan, pwede bang sabihin niyo sa amin ang pinakadahilan kung bakit naglilingkod ka sa Diyos? Magandang tanong po ba yan? Pwede bang sabihin niyo sa amin 42 anyos ka na naglilingkod? Pastor, nangangaral. Ano bang talagang dahilan kung bakit ka naglilingkod sa Diyos? Ang sagot ko'y ganito, mayroon lang 3 mahalagang dahilan kung bakit ako naglilingkod sa Diyos. Unang dahilan kung bakit ako'y naglilingkod sa Diyos ay sapagkat tinawag po ako ng Diyos na ako'y maglingkod sa Kanya. Hindi pa ako pastor ng relihiyon, mga kapatid. Hindi pa ako pastor dahil sa kagustuhan ko. Ako po isang pastor to sanctify my calling. Tinawag po ko ng Panginoon upang mangaral sa salita ng Diyos. Madali pong sabihin yan. Pero mayroon pong pangyayari na kung saan napapatunayan ko na ako po'y tinawag ng Diyos para maging pastor. Hindi pa ako pastor-pastoran, mga kapatid ko. Hindi na ako pastor ng denomination. Hindi pa ako pastor ng organization. Hindi pa ako pastor ng Pentecostal. Ako po'y pastor ng Panginoong Jesucristo. Bakit po Pastor Umpan sabi mo yan? Sasabihin ko po sa inyo na ilang sandali ang dahilan. Ako po ay deep sea diver. Hindi po niya itatanong sa akin. Maninisid po ako ng malalim na dagat.
Sa isang pagkakataon, after more than 2 years, being a diver, mga kapatid ko, in Palawan, nagkataon po na yung aking dalawang kasamahan ay nangamatay sa diving. Pagdating sa taas, patay, kasama ko pa yung isa. 2 months lang po yan ang nangyari na maging nagkahiwalay na nagsunod-sunod na nangamatay kasama ko. 17, 16 years old. Ganon din ang edad ko noon. Dahil ako po'y pinalaki na isang protestante, itinuro sa akin na may Diyos, may impyerno, may demonyo, may kaluluwa ang tao. May langit at may impyerno. Noong nakita ko po ang dalawang kasamahan kong nangamatay, naramdaman ko ako na po ang ikantong kandidato. And so doon po sa itaas na ibabaw ng atip ng aming pong barkong sinasakyan, sa gitna po ng mga drum, mga baril, mga kapatid, doon po ako gumawa ng aking altar prayer, mga kapatid. Ito ang dalangin ko sa Diyos. Panginoon, kilala kita kung sino ka. Ikaw si Jesus na aking tagapagligtas at ikaw aking Diyos. Alam kong sumasagot ka ng panalangin. Tinuro sa akin ayon sa Biblia na mayroon pong langit at may impyerno, mayroon din po akong kaluluwa at mayroon din pong demonyo. Naniniwala po ito, Panginoon. Ang akin lamang pakiusap sa iyo, Panginoon ko. Huwag mong pintulutan ako'y mamatay, ako'y pupunta ng impyerno. Ang akin lamang kailangan sa Panginoon, okay lang kung ako'y mamatay, huwag lang kung magpunta ng impyerno, sapagat ang impyerno po yung dapat na kapag. Samantalang ganoon po ang aking pananalangin. Ito pong testimonyo ko naroon po sa aking libro, Apostolic Heritage. Kung mayroon po ay niyan, nabasa po niya ang testimonyo ko. At sa aking pananalangin, mga kapatid ko, samantalang matinding pananalangin ko, umiyak po ako na parang Pentecostal. Protestante po ako, hindi ko alam Pentecostal. Wala pong narinig salitang Pentecostal. Pero nung manalangin ko ako sa tinding desperation ang aking pananalangin, sa tinding takot ko sa impyerno, sabi ko, Diyos ko po, okay lang ako'y mamatay. Pero Panginoon, kung hindi man ako makapasok sa langit, huwag mo muna akong pendulutan mamatay, Panginoon. Maawa ka na sa akin. Sa kabutihan, mga kapatid ko ng Diyos sa buhay ko, sinagot ko ako ng Panginoon. For the first time in my life, na nagpakita po ng sagot ng Diyos. Ang una pong pinakita ng Panginoon sa akin ay para po flashcard. Naalala niyo nung nag-aral pa tayo, merong flashcard ginagan ng ating teacher. Parang gano'n. Na samantalang nakapikit ang aking mga mata, may dumating na flashcard sa aking harapan. Nakapikit po aking mga mata. At yung pong mga lettering doon ay kumikilos, parang apoy. Pero hindi po English na alphabet. Parang buwan yung Hebrew alphabet, mga kapatid ko. Sabi ko, Panginoon, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin niya. Please give me the understanding, the knowledge na para maintindihan ko. And then the Lord gave it to me in English phrase. Nang sabi doon, yes, son, I will save you. Wow, mga kapatid ko, I thank God that gumugulo ko ng pakasalamat ko sa Panginoon. Because I know for sure that God has heard me. Pinagpasalamat ko ko. Yes, son, I will save you. Can you imagine, tawagin ka ng Diyos anak ka niya? Hindi ba napakalaking privilege yan? Tinawag niya kong anak. Yes, son, I will save you. God, thank you so very much, Panginoon. Salamat po. Then pagkatapos, mga kapatid ko, nawala yung maya-maya, may isa na naman dumating. At ang sabi doon, ganoon din po. Lettering na kumikislap parang apoy. At ito sa Hebrew form, in English, na alphabet. Ang sunod na message ay ito, I will bring you to the place where you can learn of your salvation. Dadalhin kita sa lugar na doon mo matutuhan ang iyong kaligtasan. Sabi ko, Panginoon Diyos ko, salamat po, Panginoon. Sinagot mo ko sa inyong panalangin. Dalawa, ang ikatlo dumating, yun ang hindi ko nagustuhan. Ano yung dumating ikatlo? Ang dumating ikatlo ganun din, pero hindi ko mabasa. Sabi ko, bigyan mo sa akin ng unawa, binigay. At ang sabi niya, I will make you a preacher of the truth. Sabi ko, God, yan ang ayaw ko. Yung una at ikalawa, ultimo, pero itong ikatlo, Panginoon. Sa amin kasi may pastor mo, tignan tinaga, ayaw ko, Panginoon, mag-pastor talaga. Ayaw ko talaga mag-pastor. Ayaw ko talaga yan. Ngunit alam mo yung nangyari, mga kapatid, mula ng panahon yun na ipinakita ng Diyos, malalim ang pagkabukid sa isip ko at sa puso ko, hindi ko mabubura kahit ano ang aking gagawin.
At mula na noon, kung isasaysay ko po sa inyo, ginawa po yun parang hinawa kanya aking paa. At unti-unti ko niya dinala sa lugar na doon ko natutuhan ang aking kaligtasan. At bukod pa niyan, nung tinanggap ko ang bautismo ng Espiritu Santo, doon nagbago ang buhay ko. At sabi ko, Lord, patawarin ako. Hindi ko alam na yun pa ang ganitong katotohanan na hindi ko naranasan sa aking buhay. Kaya sinasabi ko sa inyo, tinawag po ko ng Diyos na mangaral. Hindi pa ako pasturan, mga kapatid ko. Hindi ako pastor ng reliyon. Bago ako dumating sa isang organisasyon sa pagpuso sa aking pag-aral, tinawag na po ko ng Diyos na gawin akong mangaral. So I am here to tell you today to let you know that God has come to preach the beautiful gospel of salvation, mga kapatid ko. Praise God. Hallelujah. I can tell you many things, mga kapatid ko, including the confirmation of the ministry that the Lord has given to me. Pero mamaya, maring mabagit ko, maring hindi, tingnan natin kung anong gagawin ng Panginoon sa akin. Alright, the price tag of life. The most precious commodity that man could ever possess is life. Hindi na tayo siguro debate dyan. Without life, everything is useless. Kung wala tayong buhay, lahat ng bagay walang halaga. Walang halaga ang bahay mo, walang halaga ang lupa mo, walang halaga ang pera mo, walang halaga ang asawa mo, walang halaga ang kapatid mo, walang halaga ang lahat ng bagay. Pag wala ka ng pera, pag wala kang buhay, wala nang halaga. Sabihin sa akin, sinungaling ko dito, sinasabi ko sa inyo. When life is gone, everything is worthless. Is worthless. That's why, mga kapatid ko, nang si Kristo naparito, ang sabi niya, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Because under sin, we do not have an abundant life. Puros na lang kahirapan, puros na lang kapanglawan, puros na lang kasakitan, puros na lang kalungkutan, puros na lang problema sa buhay. Dito, sino sa inyo rito ng problema at asang kamay? Wala ka dito. Pag itinaas mong kamay mo, ikaw na mismo meron ng problema dito. Tapatan tayo. Sino sa ating maraming problema? Taas ang kamay. Kasi, yan lang bilang kung bakit sinabi ni Kristo, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Dahil dito sa buhay nito, wala po tayong abundant life dito. Alam mo yung ilan ang edad nyo rito? Sa inyong libro sa Psalms chapter 19, ang edad ng tao is 70 up to 90 lang, up to 80 lang. 70 lang at saka 80 lang ang buhay ng tao. Then pagkatapos yan, wala na. Pag lumagpas ka sa 80, bonus yan. Bonus yan. Kapag hanggang 70 hanggang 80 lang ang buhay ng tao dito. So kung isipin natin, what is 70 or 80 years, or even 100 years, compared to eternity? Ha? Ano ba ang 100? Ano ba ang 80 100 kung ating hambisa? Wala nang katapusan. Yung tinala ni Kristo nito, wala nang katapusan yun. Pero yung dito, hanggang 70, hanggang 80 lamang, puno ng problema. Marami yung problema. Wow. Hallelujah. Kaya nga naawa si Kristo sa atin. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Buhay na wala hanggan. Now, pupunta muna tayo roon sa taong di naniniwala sa Diyos. May isang Pilipina nag-asawa na Amerikano, sumibra sa Makati sa PEC. Ang sabi niya, Pastor Ongpat, ang laki ng problema ko talaga. Sa ano? Sa asawa ko. Bakit? Hindi siya naniniwala na may Diyos. Oo. Di ba yung mo? Ang laki ng problema ko, Pastor. Tulungan mo. Sabi ko, sige. If the price is right, no problem. Pagkatapos ng service, pagbaba, sa pag-ita mo sa opisina yan, usapin ko yan. Baba. Johnny, is it true that you do not believe in God? Sabi niya, why should I? Bakit ako maniwala sa Diyos? Ganun ba? Sabi ko, wow, ang bigat na problema mo, Johnny.
ang bigat ng pinapasan mong problema dahil walang tutulong sa iyo. Dahil Diyos lang makakatulong sa ating mga problema. Diyos lang ang tutulong na magpasan ng ating problema. Laki ng problema mo dyan eh. Then, nag-isip siya. Sabi, okay, sapagkat ang paniwala mo walang Diyos pala, ako naman niniwalaan na may Diyos. Ngayon sabi ko, pag nasagot mo ang tanong ko, sasama ko sa paniwala mo walang Diyos. Pero kung hindi mo masagot, sumama ka rin sa akin na may Diyos. Sige, sama na ito. Sagutin mo ang tanong ko, pag nasagot mo at totoo ang sagot mo, sasama na ko sa paniwala mo walang Diyos. Pero kung hindi mo masagot, sa ayaw sa gusto mo, sumama ka sa akin na tumayo may Diyos. Unang tanong ko sa iyo, yan eh. Hindi ko na sinasabi na sino mo ang utak mo. Sabi ko, may isip ba utak mo? Yan eh, may isip ba utak mo? Sabi niya, mayroon. Sabi ko, sino naglagay ng isip ng utak mo? Isip-isip, hindi siya magsagot. Nakakatinig ba tayo mo dyan eh? Oo naman, nakakatinig. Sino ang naglagay ng pagtinig sa tayo mo? Ikutin mo ako. May pangamoy ba ilong mo? Sino naglagay ng, hindi ko na sinasabi kung sino gumawa ng ilong mo. Sino naglagay ng pangamoy sa ilong mo? Sabi na siya magsasabi. May paningin bang mata mo dyan eh? Sino naglagay ng paningin sa mata mo? Hanggang lahat na niyang tumitibok ang puso mo, lahat ito sinasabi ko sa kanya dyan eh, sagutin mo ako. Sino na naglagay ng isip sa utak mo? Sino na naglagay ng patinig sa tainga mo? Sino na naglagay ng paningin sa mata mo? Sino na naglagay ng pangamoy sa ilong mo? Sino na naglagay ng panlasa sa dila mo? Sino na nagpapatibok sa puso mo? Sagutin mo ako mura ang Diyos. Hindi po niya akong sagot. Hanggang umuwi sila, wala sagot. Kinabukasan, tumawag ang asawa, Pastor Umpa, ang laki ng problema ng asawa. Ano nangyari? Maghanap daw siya ng sagot sa tanong niya. Wala po siyang malabahong isasagot. Sabi, correct. Kapag wala ang Diyos sa buhay niya, hindi niya masasagot ang tinatanong ko. Dahil Diyos naman ang gagawa. Yung isang tao naman, winitnessan ko. Sabi niya, maniwala ba ako sa Bilbia na yan? Bilbia ba ang tawag sa Bible? Maniwala ba ako sa Bilbia na yan? Sabi ko, bakit ko yung maniwala? Sabi, yung Bilbia na ito, wala man ang tao yan. O talaga. Yung bandelan, kung bakit hindi ka maniniwala sa Bilbia, dahil gawa ng tao. Sabi ko, wow, bukod sa ikalmang mangbuang ka ba? Inayon ko siya kung bakit. Bukod sa ikadmang nabuang ka ba talaga? Alam mo bakit? Ganito yan eh. Ha? Ganito, hindi ka na, sabi ko siya niya. Ngayon din, hubarin mo ang lahat ng damit mo, pati bread mo. Dali na ikaw ng tao yan. Pagkatapos, lumabas kayo sa bahay nito, gawa ng tao nito. Labas! Dos labas! Huwag ka rin lumakad sa kalsada, gawa ng tao yan. Mamaya, huwag ka nang kumain, sinaing ng tao yan. Pag tinawag ka sa pangalan mo, huwag kang sumagot, pangalan ng tao yan. Pag itabaw ka, huwag ka nang kumuha ng pera, pera ng tao yan. Sige. Ano sa palagay mo sa itsura mo? Pagpatunayan ko na sa amin. Di ba? Bukod sa gago ka, buwang ka ba? Isipin mga tao, mga kapatid ko, nagmamarunong. Ha? Ang sabi ng Biblia, the fool, and only the fool would say in his heart, there is no God. Ang mayaman ang magsasabi sa kanyang puso na walang Diyos. My God, ang Diyos, mga kapatid ko, ay isang Diyos na hindi mo man kayang maabot sa unawa mo. Pero ito yung Diyos na nagpapatuloy na siya Diyos. Just for the designs of His creation alone is enough for us to believe.
that somebody there, a great wise creator, has designed gaano natin dito kadami. Pero wala ditong eksaktong kamukha na kamukha talaga. Gaano kaganda ang design ng Diyos. Kayo huwag kayong magreklamo sa itsura ninyo. Kayo lang meron yan. God is a great designer. Amen. And He's a God of order. I said, He's a God of order. Alam mo, pag ang babae naglihi, alam natin tao ay anak niya. Hindi yung isip kong kambing ko yung baboy. Ang baboy mga anak lamang ng baboy, kambing sa kambing, mga kapatid ko, baka sa baka, ang kalabaw sa kalabaw, tao sa tao. God is a God of order. Walang Diyos na nagkontrol nito, nagkakamali kayo. Mayroon pong nagkontrol dito. Huwag naman nawala doon sa pinasumin Darwin na ang tao doon galing sa unggoy. Tinitingnan sa rin ko sa mukha ko. Sabi ko, bumubal ko. Sabi ko, natatakot ko ba? Sa guwapo kong ito. Galing ko sa unggoy. Wala na bang design maganda Diyos? Sa unggoy. Sabi ko sa Amerika, I could not reconcile it in my mind. How could I be involving para ang 8? Sabi ko, ang 8 man ko ang buntot na sa likod sa akin wala doon. Bakit ba? Akala ko naman kasama. Yun naman ni Darwin. Darwin died searching for the missing link. How was it possible for a human being to be evolving from an ugly ape? Sabi ko, kung bakit sana ako baka maniwala ko? Kung hindi, napakalayo sa nadunhanan. Sa isang pagit na boy. Also, stop complaining about yourself. Kung sabihin, grabe na bakit pinito ko gawa sa akin. Sige naman ka, ikaw lang mo. Grabe siya. Reklamo siya, bakit yung tabing ang ilong mo? Design niya, unique yan. Wala pa natin ako. Need to be telling you about that there is God, you have to say God, yes. Naniniwala tayong mayroong Diyos, mga kapatid ko, nagpapatibok sa aking puso. But then, gaano tayo kamahal ng ating God? Gaano tayo kamahal? To remember that the difference between human and animals is this. Animals do not have a spiritual existence. They do not have a spiritual being. But you and I, being created in the image of God, we have our spiritual being. Basahin ko muna sa inyo. Kasi siya nang hirap ako mabasa dahil ang ilaw, medyo mahina at mahina rin yung mata ko. 1 Corinthians chapter 15, may sinasabi sa atin ang Biblia. Ang sabi nito sa 37, basahin ko po sa inyo. And that which thou sowest not that body that shall be, but bear grain, chance of wheat or of other grain. Now, but God giveth it a body that it hath pleased Him, and to every seed His own body. Sa bawat bini ay ngayong sariling katawan. Ngayon may sinasabi sa 44, that body is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Mayroong spiritual, may physical na katawan at mayroong tayong spiritual na katawan. Mga kapatid ko at mga kaibigan, the very reason why that we are serving God, not because of our physical needs or our physical bodies, but because we are created in the image of the great Creator God. We have our spiritual being. Hindi tayo hayop, mga kapatid ko. Tayo'y tao na mayroon tayong spiritual na kaluluwa. Na isang araw after we die, on the day of resurrection, we will face God to give account of what we have done for our soul. Ang malungkot na katotohanan, mga kaibigan at mga kapatid, ay akala ng tao'y nabubuhay lamang siya rito na wala na siyang pananagutan sa kabila. Living like an animal.
if you have not enriched your soul, if you have not prepared for your spiritual soul, you are no better, we are no better than animals. Wala po tayong pagkakaiba sa hayop kung hindi natin pinaghahamdaan, kung hindi natin pinagyayaman ang ating spiritual na pagkatao. But we are not animals. We are created in the image of God. We have our spiritual soul. We have our spiritual being. For which reason we serve God and we love Him. Mga kapatid ko, minsan ay nabanggit dito sa ating pangangaral. You know what? Sabi ko, if from this day forward, I will pray to God of some things that I need. And ever God will not answer me anymore until the day that I die. Still, I do not have reason not to serve God. Because God has done more than enough. More than enough. Sobra na ginawa ng Diyos sa akin. From the time na pinanganak hanggang ngayon binuhay ako ng Diyos, mayroon pa ba akong irigamon sa kanyang kabutihan? I have lived in this planet Earth for 67 years. Hindi ko niya tatanong, ang edad ko po ay 67 na mga kapatid ko. And I still do not plan to die. Wala pa pong planong mamatay. 67 na. Can you imagine? Just for me to think of the goodness of God. Wala na po ako masasabi pa mga kapatid ko sa aking Panginoon. Minsan, sa Amerika, may isang matandang pastor na tinisting niya ako tinanong. Being a Filipino minister, parang sinusubukan niya ako kung mayroon ako magandang sabi. Sabi niya, Pastor Opan, you have been pastoring for many years. The reason why that I invite you here to eat here, kumain kami sa restaurant. At sabi ko, very good. Pinag-order ako ng makapal na steak. Sinasamantala ko yan, is very beautiful ang siya. Give me beef steak. Ganito ko kapal. Kalahati nun, kailan mo maubos niya. So, binalog yung kalahati, tinago ko. Ano yung sabi, Pastor Opan? Will you please tell me, ang sabi ng libro ng Malakal, chapter 3, that if you will give your tithes, your 10%, you will be blessed. And the blessing, the kind of blessing that you see, is an abundant blessing. Sabi ng Panginoon, try me. Give me your 10%. Give me your tithes. If I will not open the windows of heaven and pour you a blessing wherein you will never have room enough to receive them. Wow. Sabi niya, Pastor Rupan, pwede bang sabihin mo sa akin, may nakita ka na pa talagang tao na kinibali yung malaking buligan niya na doon magbigay ng tithes, talagang pinagpapala sa nakatago-tago na wala nang paglalagyan. Kasi wala pa kong alam. Kasi alam ko, maluang naman yung plaza, pwede naman tapat ito. Talagang katana yun eh, wala nang problema. Wala pa parang. Pero, mayroon akong alam sa sinasabi ng Panginoon. Okay? Sabi ko sa matandang pastor, okay, are you ready to count the blessing? Where you do not have enough calculator to receive them. Your calculator will surely fail. It cannot contain the number of the blessing of God. Then I started telling him, for all you know, there are two kinds of blessing mayroon ng Diyos. Para maintindihan niyo. Mayroon tayong tinatawag na the primary blessing. And the primary blessing comes from God and you cannot pay for it. And the second one is the secondary blessing. Yan ay makita mo sa pagtatrabaho mo. For example, bahay, lupa, sasakyan, pera, material ng mga bagay, so to speak. So doon ang secondary blessing. You can pay for it. You can count it in your calculator. But the primary blessing is coming from God. Health, life, strength, peace of mind. All these things are primary blessings na hindi mo kayang bayaran. Magkano ibabayad mo sa mata mo pag nabulag yan para makabalik ng makita yung nakita mo? Magkano ibabayad mo sa tainga mong bingi para makarinig mo eh?
Magkano ibabayad mo sa ilong mo wala ng pang-amoy, para maka-amoy ulit? Magkano ibabayad mo sa panlasa ng dila mo pag wala ka ng panlasa? Magkano ibabayad mo sa utak mo pag yan ay hindi na nagpapansyon para makaisip ulit? Ha? Mapabayaran mo ba? Okay, sabi sa dito sa complete. How much will you pay for the oxygen? One tank. In Manila, sabi ko 250 peso sa tanke. 250. Sa isang araw, 3 maubos mo. 3. Kung marunong kayo bumilang, 250 times 3 magkano? Ha? 750. Hangin lang yan. Wala pang hospital yan, wala pang doktor yan, ha? Oxygen lang yan. Isang araw lang yan. Times 7 days. Times 7 days. 750 times 7. 4,000 may kita to. Times 30 days. 1 month. Times 12 months. 1 year. Times your age. Magkano ang babayaran mo sa hangin lang? May calculator ka? Kaya ba? Tulog ka! Tulog ako! Ang Diyos nagbubumba sa puso mo! Walang bago! Walang humpay! Ang bubuhay ng Diyos hindi mo na kayang bayaran sapagkat ang kanyang primary blessing hindi kaya nating bayaran. And here, we only take it for granted. Na ngayon, huwag kayong open sa akin. Alam ba ninyo tayo by nature mawalang utang na loob tayo? Kasi kamay sa mawalang utang na loob. Kunti lang mga amin. Sabi ko sa mga walang utang na loob ka. Kasumpat naman, napunagin ako, sasabihin ko, wala akong utang na loob. Patunayan ko siya wala tayong utang na loob. Ha? Patunayan ko siya. Okay. Nung kayo ay nakarinig ng magandang music, galing naman akong pusing, galing naman ang singer niya, tuwan-tuwa ka, natutuwa ka. Ngunit, nagpapasalamat ka ba sa Diyos na nagbibigay ng paninig sa tayo naman? Lord, thank you sa hearing ko. Narinig ko, gandang outlet dyan sa binigay mo dito sa inyo. Nagpapasalamat ka. Kumain ka na masarap sa restaurant. Masarap ang higop ko ng sabaw. Pinawisan ko maraming singo. Grabe talaga sarap na kain mo. Sa kasarapan ng kain mo, okay, nanalangin ka na. Pero, ang sabi mo, galing na restaurant, sino kaya cook dito? Ang sarap ang luto. Pero nasabi mo, Lord, salamat po sa panlasa ng dila ko na inilagay mo. Meron ba? Huwag ka po salamat ka nga, pero specific doon sa sarap ng dila na doon. Wala no. Pagkatapos nakita ka ng magandang takbo, pumunta ka doon sa peak ng Tokyo. Nakita mo ang magandang takbo. Kamukanting ng mga architecture. Ngayon, nagpapasalamat ka ba sa Diyos sa mata mo na nakakita? Can you imagine the beauty, the wonder of God's creation? Yung mata mo, hindi mo na ikot-ikutin para mapokus. Ano? Sino siya may utang na loob sa Diyos? Sabi ko na nga ba eh? Wala ka pasalamat sa lasa ng dila mo, sa paningin mo, sa pagdinig mo, pang-amoy ka dito. Wala kayo specific na siya. Lord, maging po sa thank you sa dila ko, sa nanasa ko. Wala yun eh. Diba ba? So ngayon, ulitin na ninyo ha. Sa lahat ng bagay, magpasalamat na kayo. Pag nakahigop ko yung sa ulit, thank you Lord, sa nanasa ng dila ko. Sa mga pang-thank you sa alam nyo, the more you thank God, the more God will bless you. Diba? Katulad sa tao yan eh. O, halimbawa kayo, pag kayo nagbigay sa akin, natatanggapin kung hindi ko magpasalamat, sasabihin mo hindi kayo makaulit. Walang salamat, parang mo ito. Pero pag may binigay ka, at sinasabi ko, thank you, ang ibig ko sabihin lang, bigyan ko rin.
Kasi wala kang utang na loob, wala ka nang, ako hindi ka na ulit bibigyan. Diba? Nature natin yun. Kaya nga, sa lahat ng pinagkagalong pinasalamat ako talaga para umulit kayo pagbigay. Ganun ang Panginoon, mga kapatid ko, habang nagpapasalamat ka sa Diyos, lalo mo, binibigyan ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, matapos sinasabi ko sa inyo ang kabutihan ng ating Panginoon, ito naman itatanong ko sa inyo, pwede bang tutulungan natin ang Diyos kanyang problema? May malaking problema Diyos. Siya yung parang tumingin ako ng naloob. Titingin ang utang na loob. Ngayon, kung titingin kayo ng utang na loob sa Diyos, tutulungan natin ang Diyos kanyang problema. Sino sa inyo gusto tumulong sa Diyos kanyang problema? Hindi ako naintindihan. Sino siya gusto tumulong sa problema ng Panginoon? Basa ka man, yung iba hindi ba nang-intindihan na tayo. Meron pa sa problema ng Diyos? Yes! Samantalang naglalakbay ang ating Panginoon na padaan sila sa bukilid. At ang bukilid na nandun yung aanihin. Ang sabi ng Panginoon, look on the field. They are white and ready to harvest. Pray ye to the Lord of the harvest, that He will send forth laborers to harvest them. Mga kapatid at mga kaibigan, ang problema ng Diyos mula nung hanggang ngayon, ang aanihin ay napakarami. Kulang lagi ang mag-aani, kulang lagi ang laborers. Tinatawag kayo ng Panginoong Diyos upang tayo ay sama-sama na pumunta sa bukid at ating pong aanihin ang mga nahihinog na mga aanihin. Alam mo kahapon lang, mga kapatid, hindi kami magkasingit-singit doon sa napakataas na pila. Parang ahas pupuli ko na ganyan. Hindi kami magkasingit sa dami ng tao. Mga kapatid, at kung tinignan ko po ito, maging saan man ako pupunta being a minister, I always see those children as harvests. Aanihin. Na kung hindi po ito maani, maulog sa lupa, ito po yung masisira lamang mga kapatid. I will give you award statistics para inyo pong maunawaan mga kapatid. Kung gaano ka-importante ang gawain ng pangangalap ng kaluluwa. Ito po yung gawain ng Panginoon sa umpisa pa. Kaya nga siya naparito upang i-harvest ang maraming mga kaluluwa. Ito po ang world statistics na para inyo pong maintindihan kung gaano po mga kapatid kahalaga ang tinatawag na pag-aani ng kaluluwa ng mga taong narito sa sanlibutan. Kinuha ko po ito mga kapatid ko para ipakarinig ko po sa inyo ang tinatawag na world statistics dito po sa ating sanlibutan, ating kinabuhayan. Pakinggan niyo mabuti. In every second, isang tick po ng reloj, 4 po ang ipinanganak sa mundo. 2 po ang namamatay. For every tick, 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 2 po ang namamatay. For every minute, 247 po pinanganak at 107 ang namamatay. For every hour, bawat oras, 14,842 ang pinanganak, 6,408 naman ang namamatay. For every day, araw-araw, 356,201 ang pinanganak, ngunit ang namamatay, 153,781 ang namamatay. For every month, 10,834,440 ang pinanganak at 4,677,520 ang namamatay. For every year, 130,013,274 pinanganak, 56,130,242 ang ipinanganak. Sa ating kinabubuhayan sa libutan, we are now 6.1 billion na population sa sanlibutan.
Makinig kayong mabuti. Ang malungkot na balita, wala pa pong 20% ang ligtas niya. Gaano ninyo kapal? Gaano natin kaswerte? Out of that 6.1 billion, wala pang 20% ang maliligtas. Because wala pa pong 20% Christian out of that 6 billion na matawag na ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, look on the field. They are white. They are ready to harvest. Alam ba ninyo kung ano tayo mga kapatid sa mundo ito? Tatlong malagang bagay na inalintulad tayo. Tayo po ay nalintulad sa isang butel. Tayo po ay inalintulad sa isang asin. Tayo po ay inalintulad sa isang ilaw o liwanag. Mga bagay na necessity po sa buhay ng tao. Ngayon dito mga kapatid, tinanong, bago nagsalita si Jesus dito, tinanong ng mga alagad, Panginoon, kumain ka na ba? Sabi ng Panginoon, mayroon akong pagkain na hindi niyo alam. Mayroon akong pagkain na hindi niyo alam. Ang pagkain binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo ay ang pagkain espiritual. Ang salita po ng Diyos katulad ngayon ay pagkain ipinagkakain sa inyong mga kaluluwa. Dahil hindi naman tayo pwede magpakain ng bigas sa ating mga kaluluwa. Salita po ng Diyos, ang sinasabi ng Panginoon, may pagkain ako na hindi ninyo alam. Ang material na pagkain ay walang iba kundi ang sinabi ni Jesus, narito ang aanihin. Mga kaibigan at mga kapatid, meron pong sasabihin sa inyo. Kung meron mang napakahalagang bagay sa sanlibutan, kung meron mang napaka-importanteng bagay sa sanlibutan, makinig kayo, ito po ay ang pagkain. Hindi ko kasarong din. Ang ginto mahalaga eh. Ang peras mahalaga eh. Ang pera mahalaga eh. Yes. Sasabihin na natin na sa iyo lahat ng pera, pero wala kang makain. Ano sa palagay? Sasabihin mo na sa iyo na lahat ng ginto sa mundo. Lahat ng pera, lahat ng silver na sa iyo na. Lahat na yan. Pero wala kang pagkain. Ano sa palagay? Narinig sa iyo ang lahat ng bagay, pero wala ka na makain. Ano sa palagay mo? Do you think you will still exist? You will still live? Friends, I tell you what, wala na pong mahalagang bagay sa tao, sa mundo, kung hindi ang pagkain. Ganyan ka kahalaga sa mata ng ating Panginoon. Ganyan tayo kahalaga sa harapan ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid ko. Huwag ninyong ipaagaw kay Satanas ang inyong karapatan na ganyan ka kahalaga. Sa kamay ni Satanas, basura ka. Pero sa kamay ng Diyos, napakahalaga mo kung sambak ka rin ng pinagtuloy sa sanlibutan. Hallelujah! Mahalaga po tayo. Sarapan po ng ating Panginoon. Sa kamay ni Satanas, ano tayo? Ano ba ang tao? Ano bang sabi ng Biblia ang komposisyon ng tao? Ang komposisyon ng tao ito, ang katawan mo, isang dakot na likabok ng lupa. Ang katuwiran mo at kabutihan mo, isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Ang buong pagkatao mo ay isang uod lamang sa kanyang presensya. Ang buhay mo ay katulad lamang sa isang singaw. Magkano ang singaw, ang uod, maruming basahan at isang dakot na likabok? Magkano halaga niya? Ha? Ang malungkot pa nga dito pag namatay ka, ang kakain sa iyo, uod. Mabuti pang mababoy, hayop. Tao pa kakain. Ikaw, ang kakain sa iyo, sinaswerte ka aswang. Pero usually, ang kakain sa atin, uod. Wala naman kwentang karne natin, kaya nga walang karne por se. Sa palengke, meron ako dito, baboy, bata, tao, pili, kaari. Walang tao eh, wala na kaka. Kasi, bagamat ang tayo nga masarap, crispy pag tinigay ko yun. Sabi niya, hindi pa naman ako nagtikim, subukan ko sana. Pero wala pa naman nagbigay ng tayo nga sa akin, para subukan ko. Pero wala tayong halaga mga kapatid ko. Sa kamay ni Satanas, ganyan ka. Isang dakot na likabok, isang maraming basahan, isang uod lamang, isang singaw lamang. Wala kang kahalaga sa kamay ni Satanas, kaya walang problema kung itapon ka sa impyerno, kaya tutawa na kang halaga sa kanya. Dahil hindi naman siya creator mo. Ngunit sa Biblia may kwento.
na may isang mga lakal. Naglakbay. Napadaan siya sa siyang bukidin na may nakita siyang napakalaking perlas. Sa kagalakan po niya, tinago yung perlas at umuwi. At ang sabi ng Biblia, pininta niya ang lahat ng kanyang ari-arian para lang bilhin ang bukid na naroon ang malaking perlas. At pininta niya lahat at kanyang binalikan upang kunin yung perlas na napakalaga. Alam ba niyo kung sino yung tao yun? Yun po yung ating Panginoong Jesucristo. Naparito sa sanglibutan. Nakita niya ang perlas. Ikaw yun, kapatid. Ang napakalagang bagay sa mata. Iniwanan niya ang trono sa langit. Hinubad niya ang kanyang kalulatian. Tinanggal niya ang putong ng kanyang pagkahari. Nilisan niya ang turot buwa dito sa sanglibutan. Nagmukhang alipin para lamang kanyang bilhin yung bukirin na kinalagyan ng malaking perlas. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Ganyan po tayo talaga, mga kapatid ko. Sa kamay ng Diyos, perlas kang hindi kayang bayaran. Kayang bininta nga ng kanyang na tao ito ang lahat ng naroon sa Kanya. How much did He pay for you? Mga kapatid ko, lahat ng kanyang kayamanan ay kanyang iniwanan para bilhin ka at kukunin ka sa kamay ni Satanas. Naparito si Kristo na siya ay parang isang basurero. Naglalakad siya sa daan at ang sabi niya, bakal, bote, dyaryo. Bakal, bote, dyaryo. Napadaan siya roon sa junkyard ni Satanas. Nakita yung basurang nakatambak. Ang sabi ng Panginoong ito, Satanas, saan mo na ko yung mga basurang yan? Sabi ni Satanas, sa diskuhan, sa silihan, sa sugalan, sa lahat ng mga diskuhan, doon ko kinuha ang mga yan. Mula sa sanlibutan, sa mga lasingan, sa masabungan, sa mga sugalan, doon lahat yan. Sabi ng Panginoon, akin yan. Akin yan. Kano halaga niyan? Sabi ni Satanas, buhay ang halaga niya. Magkano? Buhay ang halaga niya. Sabi ng Panginoon, babayaran kita, Satanas, para makuha ko yung job na yan. Tayo po yung mga basura, mga sirang panaginip, mga wasak na, mga ano sa buhay, puno-puno ng kalawang, bakal na puno ng kalawang, buti na mga basag-basag. Diyan yung lipas na istorya. Lahat ng ito, mga kapatid ko, ang buhay natin ay ganyan. Doon sa junkyard ni Satanas, tinambak tayo. Hindi, mga kapatid ko, para sunugin tayo sa pulang peno. Bumaba si Kristo! Hinahanap tayo! Kinuha tayo sa junkyard ni Satanas! Kinuha tayo sa mga bagay! At pinili tayo ng ating Panginoon sa Kristo! Pagkatapos, hindi tayo nilagay sa apoy ng impyerno, kung hindi nilagay tayo sa apoy ng Espiritu Santo para sunugin, para tunawin, para lusamin ang ating dating buhay na magkasalanan, para gawin tayong bagong nilalang sa presensya ng ating Panginoon. Hindi na basag na buti, hindi na lipas sa dyaryo, hindi na mga kapatid o kalawanging bagal, kung ito'y bagong buhay na kay Kristo Jesus. Therefore, being bound with Christ is a new creature. In the hand of God, you are a very precious, mga kapatid ko, na perlas. In the hand of Satan, you are a junk. Wala kang halaga. Kaninong kamay ang pinagkakatiwalaan mo sa buhay? Kay Satanas na ikaw'y basura o sa Panginoon na ikaw'y perlas? Nasa inyo po. Lastly, mga kapatid, isang taong pinapo ng Diyos impyerno.
pinarusahan. Hell is a burning lake of fire. It is a boiling lava, mga kapatid. Nakita na kayo ng volcano na sumuka ng lava? Parang ganun. Doon sa Big Island, sa Hawaii, mayroon po akong tape na nakita sa volcano. Sumuka po ito na parang bahang napakalalaki. Tumakbo sa dagat. Maniwala ba naman kayo, hanggang sa ilalim ng dagat, pula-pula pa rin yung lava. Hindi po napapatay ang init sa dagat. Kaya ang lahat ay kinukulo sa taas, asin. Ganyan kung kainit na. It is 10,000 degrees Fahrenheit. Sabi ng aking chemical na engineer kaibigan, Mr. Ropat, the boiling lava is 10,000 degrees Fahrenheit. The boiling water is only 214 Fahrenheit. 214 lang ang kumukulong tubig. Pero ang kumukulong lava ay 10,000 degrees Fahrenheit. Sabi na aking kaibigan, kung ang isang tao ay mahawakan mo sa ulo at isaw-saw mo sa kumukulong lava sa isang segundo lang, wala na, lusaw ng katawan, ulo na lang maiwan. Ganyan kainit po ang impyerno. Kaya nga, gano'n na lang ang concern ng ating Panginoon sa tao. Ang impyerno hindi ginawa para sa tao, kapatid. Ito ginawa para kay Lucifer. Para ito kay Satanas. Basahin niyo ang Biblia ninyo. In 7 days, 6 days of creation, walang impyerno ginawa niyo. God never intends human being to be cast into hell. He created us in His image. He wanted us to have a personal relationship with Him. Salvation is a personal relationship with Jesus Christ. Salvation is a personal relationship with Jesus Christ. Now, isang tao tinapon sa impyerno. Then he started pointing his finger to God. Lord, I did not think that you are this cruel. I thought you are a loving God. I heard about it. It has been preached that you are a loving God. Why is it now, Lord, that you cast me into this burning lake of fire? And it is not just for 24 hours. It will be for eternity. Friend, eternity means, kung inyong mapaging mabuti, after you are cast into the lake of fire, after you suffered for 1,000 years, eternity means you have just started suffering. After 1,000 years, another 1,000,000 years, you have been suffering in hell. Friend, eternity means you have just started. After millions of years, it took you billions of years. Eternity means you have just started. Because eternity, mga kapatid, wala na pong katapusan. And so, hindi ho matiis ng ating Panginoon. Doon sa kanyang trono na makita niya ikaw at ako na nagmamarcha papuntang impyerno. Because we have been deceived, we have been blinded, we have been separated from God. It's the God of this world, the devil, who has deceived us. Kaya tayo po ay niligaw. So si Kristo na pa ito. At sabi ng Panginoon, come unto me, all you labor, all you sinners, and I will forgive your sins. Halika lahat na napapaga. At ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Tumawag siya. And so, yung tao na nag-accuse sa kanya, you are a cruel God. You are a cruel Lord. I don't think that you are a loving God. Sabi ng Panginoon, okay, son, magbilangan tayo ngayon. Para maintindihan mo kung sino sa atin ang malupit. Nang makita kita na nagmamarcha ka papuntang impyerno, hindi ko matiis na makita kita tutuloy ka roon. Kaya ang ginawa ko, anak, ako'y tumayo sa aking trono. Hinubad ko ang aking kalulatian. Tinanggal ko ang putong ng aking pagkahari. Inalis ko ang aking, nilisan ko ang aking trono. Ako'y bumaba rito, anak. Bumaba ako sa kinalalagyan. Pinigay ko sa iyo ang ulo ko. Pinutungan mo ng tinig. Pinigay ko sa iyo ang kamay ko na gumawa sa iyo at tumulong sa iyo. Pinako mo sa cross.
Binigay ko ang balikat ko sa'yo para hindi ka tulungan sa problema mo. Pinapasan mo ng cross. Binigay ko sa'yo ang mukha ko, tinuraan mo at sinampal mo. Binigay ko sa'yo ang puso ko, inunos mo ng sibat. Pati ang likod ko, hinampalos mo. Pati ang paa ko, pinagawa mo sa cross. Katapusan, binigay ko sa'yo anak, ay binigay ko sa'yo ang aking buhay. Binigay ko sa'yo ang aking buhay. Tatanungin kita, mayroong babang naiwan sa akin na hindi ko binigay para sa'yo. Mayroon pa ba? Kapatid, binigay ni Jesus ang lahat para sa'yo. Sapagkat alam niya that hell is a burning lake of fire. He doesn't want you to go there. It is for eternal suffering. Nakakatakot ng impyerno. To die without God is a terrible death. It's going to be darkness forever. It's going to be suffering forever in hell. It's going to be torments forever in hell. Kaya nga doon sa Biblia may istorya mayaman, tinapon sa impyerno. Ang sabi niya kay Father Abraham, Father Abraham, it is possible send Lazarus here. Ipadala mo si Lazarus. Lazarus was a bigger man na nabubuhay doon sa mumong nahulog sa kanyang misa. Siya mayaman sa pagkain. Ngunit si Lazarus na pobre, si Lazarus na bigger, mga kapatid ko, nagsisikap ng mabuhay sa bangita ng pagkain ng mga mumong nahulog sa lamisa ng mayaman. Dumating ang panahon pa rin silang namatay. Si Lazarus, pinagyaman niya ang kanyang kaluluwa sa paglilingkod sa salita ng ating Panginoon. Ngunit itong mayaman ay hindi po niya, mga kapatid ko, hindi niya inisip ang kanyang kalagayan sa kanyang kalusabila. Namuhay siya ng ganon. Pareho silang namatay. Ang mayaman nagpunta sa impyerno, ang mahirap nagpunta sa guerra. Sinapupunan. Ano request ng mayaman? Father Abraham, if it is possible, send Lazarus, dip the tip of his finger into the water and cool off my tongue, for I am tormented in this lake of fire. Ngayon, i-describe ko po sa inyo. Gano'ng kainit ang pakiramdam sa isang tao na isang patak ng tubig lang, malaki ng pagkinawan. Isipin na. Isang patak ng tubig lang, malaki ng kaginawan. Kaya sabi na, papunta mo si Lazarus dito. Papatakan na ang dila ko. Nagbabagang katawan. Mga kaibigan at mga kapatid, let me tell you this. Jesus Christ is the lover of your soul. He doesn't want you to perish and to go to hell. Binigay ng Panginoon ang lahat. Wala na pong naiwan. Itatanong ko sa inyo, ano ang inyong maging sagot? Tandaan niyo, ang buhay ay mahalaga. Pag nawala sa inyo yan, wala na pong halaga ang inyong pong pagkabuhay sa mundo. Life is worthless. When you live forever in hell, it is a terrible life. It is a life of torment forever. Because eternity means wala nang katapusan. May pagkakataon kayo sa oras na ito, kaibigan. Ano ang inyong igaganti sa pag-ibig ng Panginoon? Tumitingin ko tayo ng utang na Lord sa kamulihan ng Panginoon sa atin. Mas atin po ang sagot. Marami pong salamat. Pagtry ko yung ating Panginoon. There is an eternal life, mga kapatid ko, na ibibigay sa ating Panginoon. Hindi lang itong life dito, pangsamantala lamang ito. Siguro yung mga kapatid ko, tiyakin ninyo na matanggap ninyo yung eternal na buhay na yan. Sapagkat yung lang po, mga kapatid ko, ang magiging kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Let's take a few minutes for prayer. Huwag nating sayangin ang oras na ito. Sabi ng Bible, only one life, how soon it will pass. And only what's done for Christ will last. Maaari mo bang itaas ating mga kamay ngayon sa Panginoon? This is the right time. Jesus came, napalito ang Panginoon, para magbigay ng buhay. Hindi lang isang ordinaryong buhay. Buhay na puno ng kagalakan. Buhay na walang hanggan. Ang kanyang ino-offer sa iyo ngayong hapon. Kapatid at kaibigan, huwag nating sayangin. Sa aking mga kapatid sa Panginoon na matagal na naglilingkod sa Diyos, the harvest field is wide. Namumutik-tik na ang mga bunga, mga kapatid. Umabagsak na lang sa lupa, walang nag-harvest. Tinawag ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, humayo ka at ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoon. Habang nakataas ang ating mga kamay sa Panginoon, while we're singing that song, Lord, I offer my life to you, habang ating inialay sa Panginoon ang ating mga buhay,
Huwag kang mahiya. You can cry right now. You can give the Lord your heart right now. Sabi mga bisita, sabihin mo, Lord, pagharian mo ko. Panginoon, ayaw kong mapunta sa impyerno, Panginoon. Gusto ko sa kaharian mo, doon ako makasama kita. Forever and ever, with joy, with love, with peace, Panginoon. Sige, nandito ngayon ang Panginoon. God is in this place right now. God is in this place right now. Sige, habang umaawit tayo ngayon, hallelujah. Mga kapatid,